through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are gone.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone,
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. Naimbag nga morning kakabsat. Yan, baro nga aldaw, baro nga parabor. Yan, good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga. At tayo ay nagsama-sama sa ating devotion. And welcome sa Panagsagana group for our morning devotion. Yan, so mga working singles, gising-gising na tayo. At tayo ay mag-tune in sa ating devotion or mag-join sa ating Google Meet. Yan, para magkakakitaan tayo. At huwag kayong matakot na ma-question. And yun, na wala namang tama or wala namang mali sa isasagot naman, no? So, napakadali lang, kaya huwag kayong matakot. No? Yan, alright. So, binabati ko ang aking ka-co-host, Ma'am Genida. Ma'am Genida, ba? Amen. Naimbag nga morning kakabsat. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. At enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Yan. At sa ating mga kasama dito, sa ating studio. Yan. Sila Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. Good morning sa inyo. Bati kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Enjoy natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Good morning po sa mga lahat ng nanonood at enjoy po natin ang pakikinig po ng Word of God. Amen. Yan. So, thank you sa inyo. And bati naman tayo dito sa ating FB Live. So, we have 13 viewers for now. Yan. So, yun. At batiin ko kayo. Nanonood dyan sa FB Live. Good morning sa inyo. Yan. Good morning kay Pastor. Good morning po. Then kay sa aking mother. Good morning. Then kay Ma'am Heidi Sanet. Good morning po sa inyo. Brother Philip Pastrana. Good morning. Join ka sa Google Meet. Yan. Ma'am Rolyn Sanet. Good morning. Sir Ariel Pumecha. Good morning po. And Ma'am Geraldine. Yan. Good morning po. Ay, magandang gabi dyan sa US pala. Yan. So,
Ma'am Emilia Wayaway, good morning po. Sir Digno from Pangasinan, good morning po. Ma'am Rachel Giralde, good morning. Sir Salvador Bore, good morning po sa inyo. Ma'am Mercy Cacho, good morning. Sir Juni, good morning po. Yan. Si Ma'am Jen Campana, good morning. Yan. Very faithful viewers, taggers. Yan. Diba rin? Mali. Hindi ka namin nabibigyan ni Mark. Yan. Brother Herbert Hofer, good morning. Yan. Sir Herbert. Yan. So, yan. Please like and share our live streaming. And yan. Kung may, pakilala kayong mga working singles, pakitag nyo na sila. Yan. So, yan. At sa 15 viewers na nanonood pero hindi nag-comment, good morning po sa inyo. Alright, sa ating Google Meet, ang nag-iisang reyna ng ating Google Meet, si Ma'am Sabel. So, Ma'am Sabel, good morning po. Naimbag nga agsapa, kada tayo amin. Good morning. Yan, si Ma'am Sabel, ang reyna ng Google Meet tuwing Thursday. Yan, please yung mga working singles, kung may wifi man kayo, why not join to our Google Meet? Yan. So, yun, good morning po sa inyo lahat. At tuloy-tuloy po tayo, sa ating usapan. Baka meron kang nakita dyan na hindi ko nabate, Ma'am Jen. Wala na? Yan. Okay, so alright. So, yan. Binabati ko si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie. Ayan, good morning po sa atin. Walang response. Yes, yan. Sa akin, kagabi, hindi raw umuwi. Yan. So, yan. Kaya nga, hindi. Amaya na. Nakalive tayo eh. Yan, so, kaya nandito ako. May prospect sana ako kaso sabi niya kagabi is hindi umuwi. So, yan. Tuloy-tuloy lang. No? Yan. So, kaya mga yan, sa mga working na kami ay mag-i-invite sa bahay niyo. Yan. So, hopefully, na pinag-pray namin na makasama namin kayo, sa ating devotion. So, ganun pa man, tayo ay tuloy-tuloy sa ating usapan. Sa ating topic is all about soul winning. Yan. Napakagandang usaping soul winning. Yan. So, di lang natin naririnig tuwing devotion, kundi naririnig din natin every preaching of our pastor. Yan. So, yan. Gusto kong i-share yan, na sa pagsusoul winning, So, sa pagsusoul winning, kailangan natin ng vision, So, vision. So, napakaganda kapag may vision ka kapag mag-soul winning. Kasi kapag wala kang vision, paano ka mag-soul winning? Paano mo magagawa? Paano mo magagawa yung isang bagay na wala kang vision? Walang malinaw, na vision. Kaya, buksan natin dito sa Proverbs, very well-known verse, nababasa natin to kapag, once a month, kung nagbabasa kayo ng Proverbs, nagdi-devotion. So, nababasa natin to. And sa Proverbs chapter 29, verse 18. So, sabi po dito, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Yan. So, ano ba nga yung vision? The vision is the ability to think or plan the future with wisdom. Yan. So, with wisdom. So, yun nga, na kung saan, mayroon tayong dapat vision, sa pagsusoul winning. Kaya nagkakaroon nga tayo ng passion for souls. Bakit? Kasi meron tayong malinaw na vision eh. Like, di ba, na kung saan, may gusto kong ma-sharean, meron kang pinagpipray na ma-sharean, and makikita mo pa lang sa malayo, makikita na andun na yung kaisipan natin na gusto kong ma-share na yun, 'di ba? Mayroon tayong makita ng mga tambay, 'di ba? And yung kumpul-kumpulan ba na grupo is
andun na yung kaisipan na agad natin na, ay, gusto ko ma-sharean sila. Malayo pa lang, di ba? So, andun yung vision natin. So, sabi nga dito, the ability to think or plan the future. No? Na kung saan, andun na pagkising sa umaga, di ba? Lalo na kapag everyday soul winning ka, di ba, Ma'am Jen? Na, syempre, yung vision mo, Lord, bigyan mo na ako isang kaluluwa, di ba? Na ma-share today. Yes, di ba? Na kung saan, na andun yung na i-prepare mo yung isip mo, magpa-plan ka na, gusto ko makasulwin ngayon. Gusto ko makasulwin and maka-invite, no? For service, no? Na kung saan, for Sunday or Wednesday service, di ba? So, andun yung ability natin na kung saan, na yung vision natin yan, it turns to, magkakaroon tayo ng passion sa kaluluwa, no? Na kung saan, like, ayan, sa mga estudyante, diba? Na kung saan yung gusto mong pinagpipray mo na ma-share yung buong section nyo, diba? Mga kaklase nyo. So, nagkakaroon ka ng vision. So, mahalaga sa pagiging soul winner, no? Na meron tayong vision, no? Magkakaroon tayong vision. Bakit? Kasi the ability to think or plan the future with wisdom. Yan. So, syempre, hihingi tayo ng wisdom na mga galing sa Panginoon, no? Na kung saan, syempre, kapag wisdom na dito lang sa mundo, talagang iba yung iba yung wisdom na binibigay ng mundo. Dapat, yung wisdom na yan is nanggagaling sa Word of God, nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga, yun nga, na kung saan tayo ay mag-soul winning, magkaroon tayo ng vision, malinis na vision, di ba? Like, di ba, yung sa Great Commission, di ba? Na kung saan, na andyan yung Great Commission na iniwan ng Panginoon sa atin is a very clear, no, na command sa atin and very clear na andun yung vision natin na ma-sharean natin, no, na like yun sa mga workmates natin, like tayo mga working singles na nagwo-work sa labas, is ma-sharean natin yung workmates natin, yung mga hindi lang mga workmates, yung mga mas higher pa sa atin, mas higher rank or position. Diba? Na kung saan, andun yung vision natin na ma-sharean. Kasi sila yung nakakasama natin sa mga trabaho, araw-araw. Andun yung guilty natin kapag hindi natin pinapahayag yung word of God sa kanila. Diba? Kasi accountability natin nandyan ka na sa position na yan. Nandyan ka na sa trabaho na yan. Ikaw yung may word of God. Alam mo yung gospel, no, na ma-share sa kanila. Diba? So, like yung sinasabi ni Pastor nung soul winning session natin nung Sunday, diba? Na alam natin yung tama pero hindi natin ginagawa. Nagkakasala tayo, diba? So, alam natin, i-share dapat natin yung Word of God sa mga, nakapalibot sa ating tao. Gawin natin para maiwasan natin magkasala, no? Baka kasi akala natin yung kasalanan is yung magnakaw lang, pumatay ng tao, di ba? Or anything, no? Na kung saan magsinungaling. Pero yun nga, alam natin yung tama pero hindi natin ginagawa is kasalanan pala yun. No? So, yun nga, bilang isang soul winner, dapat, no, na andun yung vision natin na mag-soul winning and mag-invite ng tao sa simbahan, di ba? So, kasi andun yung wisdom ng Panginoon sa atin di ba? May wisdom ng Panginoon sa atin. And nagkakaroon tayo ng boldness, no, sa soul winning. Kasi hindi mo naman maalis yan, di ba? Kapag mayroon kang malinis na vision, may malinaw ka na vision, is nagkakaroon tayo ng boldness sa soul winning. So, ano bang ibig sabihin ng boldness? Is willingness, no? Willingness, innovatively, and confidence or courage. No, meron tayong confidence or meron tayong courage na mag-soul win. Bakit? Meron tayong malinaw na vision sa pag-soul winning. No, hindi tayo naduduwag, no? Sabi nga ni Pastor, tayo ay fighter, no, sa soul winning. No, kailangan tayo maging fighter sa soul winning. Kaya nga yun yung laging ini-encourage sa atin ni Pastor na everyday tayo lumalabas. Dapat andyan, equip tayo ng Word of God and we are ready to share the gospel. No? We are ready to share the gospel. Bakit? Meron tayong vision, meron tayong boldness. No? Meron tayong willingness na
share ng gospel, no? Willingness to share the gospel. Kaya nga, yun nga, nasaan, naalala ko nung balikatan sa Manila, no? So, sa daming-daming tao doon sa Manila, doon yung eagerness mo na makapag-share. Gusto-gusto namin puntahan doon sa basketballan eh. Kasi daming tao doon. hindi ka na maglalakad-lakad eh. So, yun nga. Saan, daming tao doon. At 20 agad. ubos agad yung trucks eh. Yan. So, yun nga. Minsan pinapatigil namin yung mga naglalaro. Tapos minsan kapag kailangan namin ng bisita, makikipagpustahan kapag natalo sila. Yan. Sama sila. Pero kapag talo kami, magpapakok. Yan. So, mga ganong experience ba na yun nga, taga-kan lang ako, cheer. Taga-ambag lang sa ko kapag natalo. Yan. So, yun nga yung yan. So, yun yung kasayahan, di ba? Kasi andun yung eagerness mo, andun yung willingness mo na to share the gospel and yun nga, na parang gagawa ka ng paraan para madala sila sa simbahan. So, yun nga yung yun yung boldness natin to win souls, di ba? So, andun yung courage natin and confidence, di ba? Sabi nga dito sa Acts 28:31. So, basahin ko lang sa inyo dito. 28 verse 31. Yan, very last verse of book of Acts. Sabi dito, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Yan. So, sabi dito, with all confidence. So, one of the meaning of boldness is confidence, di ba? So, yun nga, na kung saan we are preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence. So, maliwanag po yan, with all confidence. So, yun nga, na magkakaroon tayo ng boldness and we have a willingness to share the gospel. Bakit? Kasi andyan niya andito, nababasa natin dito sa Word of God. So, kapag meron tayong vision, meron tayong boldness, and meron tayong courage to win, di ba? Na ipipreach natin yung about sa kingdom of God, no? It's yun, yung gospel. So, napakaganda, no? Na kung saan bilang bawat Kristiyano or mga working, no? Lalo na sa ating mga working, is makikikitaan tayo ng ganito, yung boldness, may courage tayo to share the gospel, no? Minsan, no, sometimes di ko may tatanggi din yan. Minsan naduduwag tayo, no, to share the gospel. Nahihiya tayo, 'di ba? Lalo na, 'di ba? Na kung saan nahihiya tayo gospel to share, 'di ba? So, yun nga, no, or minsan, yun, may katamaran tayo, 'di ba? Hindi na tayo magsusulwining. Yan. So, andun yung kung natin, doon tayo nagkakaroon ng problema. Diba? Na kung saan, hindi natin na-sharean, nakausap na nga natin, pero hindi pa natin na-share yung gospel, diba? So, very, nakaka-guilty sa Panginoon. Kasi accountability mo yun, yung tao na yun. So, yun nga, na kung saan, kaya nga, always pray to God, no? Na kung saan, sa soul winning, it includes yun, magiging prayerful ka talaga, no? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon is malakas ka, no? Malakas ka. Kaya nga always pray to God na andun yung boldness natin sa soul winning. Andun yung courage and confidence natin to share the gospel. 'Di ba? Kung confidence ka, 'di ba? So 'di ba? Kapag confidence ka, andun yung talagang wala kang takot to share the gospel, 'di ba? So, yun nga, isa bang meaning ng boldness is behaving that shows no fear. No, na kung saan wala tayong takot na mag-share kahit yun nga, sitahin ka na huwag ka na mag-share pero andun pa rin yung confidence mo, no? Na
na mag-share ng gospel. Like, yun nga naman, may share ko nung nung baligatan, no, na kung saan minsan, no, may pinapasok kaming subdivision, pinagbabawalan kami, no, doon sa Moonwalk yun, alam niyo yun, sa Parañaque. Yun, may exclusive na yan, pero yan, hinahabol kami ng mga gwardiya doon. Pero yun nga, andun yung confidence namin, no, na to share the gospel and to reach out souls, no. Syempre, napakaganda bilang isang Kristiyano na meron tayong vision to share the gospel. May malinaw, may clear vision tayo, and from that vision is magkakaroon na tayo ng boldness, no? Magkakaroon tayo ng boldness na mag-solwin. So, napakaganda bilang isang Kristiyano na makitaan sa atin yung ganito, no? Na andun yung vision natin na malayo pa lang, naglalakad ka sa area, may nakita kang bago sa paningin mo, di ba? Kasi minsan, bago sa paningin mo, pero sabi mo, ay, na-share na po ako. Ganyan, di ba? Pero, yun nga, nakasaan, pagdating sa area, meron kang mga vision na yung mga bahay doon, di ba? Na kunwari, yung sobrang laking bahay, di ba? Meron kang vision, sana ma-share ko tong tao sa bahay na to. Like, dyan sa Pinesville, no? Kakatok ka, puro aso yung sumasagot eh. Yan, di ba? Minsan, wala talagang tao. Yeah? So, yun nga, nakusan, ano yung prayer mo na makapag-solwin, no? Isusolwin mo, may prospect ka, di ba? And from that, dun yung vision natin, may wisdom ka na ng Panginoon, and magkakaroon ka na ng courage and confidence to share the gospel. Yan. So, I know, maraming dadagdagan ni Ma'am Jenida at marami siyang sasabihin. Yan. Sige, Ma'am Jenida. Amen, Sir Christian. Thank you. At yun nga, kapag soul winner ka talaga, marami kang may kukwento eh. Diba? At ito yung kwento na, ito yung kwento na, alam mo yun, yung hindi nakakasawang pakinggan. Diba? Kapag pagdating sa soul winning, may mga may mga nakakatawa. Iba't iba yung kwento natin sa soul winning eh. May nakakatawa, may nakakaiyak. Ito na yan, natatawa. Hinahabol kayo, ganyan. Tapos nakakaiyak kasi naiyak yung sinisharean mo kasi sobrang pasasalamat niya sa'yo. And meron din ano pa ba? Lahat ng lahat ng uri ng kwento andun na eh. Yan sa soul winning. Yan, at alam niyo ba yung kwentong soul winning, ito yung kwento din na excited ka lagi, di ba? Yan, iba't ibang kwento. Isa lang yung ginagawa pero iba't ibang kwento. Yan, di ba? And kaya nga kapag may namimit ako na bago, ayun yun lagi yung tinatanong, paano ka na save? Di ba? Ganun lagi yung natin, yung hinahanap natin yung kwento ng pagka-save ng isang tao. And tatanungin natin, sino nag-share sa'yo? Di ba? Ganun lagi natin, sino nag-share sa'yo? Sino nag-invite sa'yo? Sino nag-disciple sa'yo? Diba? Ganun lagi yung natin eh. Yung tanong natin kapag may mga bago. And kasi nga yung soul winning, ito talaga yung masaya. Yan, masayang kwentuhan. Yan, so dito po tayo sa Matthew. Matthew chapter 9 verse 37. Yan, sabi po ng Bible, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Yan. Kaya kung naririnig niyo po yung kanta na the harvest is plenteous but the laborers are few. Kantay mo na, Ma'am Jenny. Practice. Practice. Yan. Diyan po nakuha yung kanta niyan. Diba? And isa yan sa mga favorite songs ng mga soul winners. And the harvest is plenteous. And verse sabi siya, but the laborers are few. Yeah, so kung ang Bible po natin ay medyo maganda yung yan, nakasulat po yan sa red. Kaya, ibig sabihin, walang ibang nagsasalita dyan, kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Yan, so, and ito yung isang dahilan kung bakit kinakailangan maging committed tayo sa soul winning. Bakit kasi? And the field is calling us. Yan, the field is calling us. And so sabi po dyan,
And Jesus went about, sa verse 35, bago sinabi ng Panginoong Kristo yan, and sabi dyan sa verse 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Yan, so the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, and sabi dyan, he saw the multitude, he was moved with compassion. And he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. And kaya, nakita yan ng Panginoong Kristo Jesus. Yan, yung mga tao na sumusunod sa Kanya. And anong sabi ng Bible? He was moved with compassion. And so, yan, napakaganda na ito rin yung isang bagay na magkaroon tayo sa mga tao na nasa paligid natin. Yan, yung compassion. Diba? Many times na nabanggit po yan hindi lang sa preaching ni Pastor, and then natatandaan ko rin dito sa morning devotions natin, and nabanggit din po namin yung compassion na yan. Diba? Yan, napakaganda na magkaroon tayo nito sa mga tao na nasa po natin, hindi lang sa area na pinupuntahan natin, nasa paligid natin na hindi pa nakakarinig ng gospel. Yan, kaya nga sabi siya, Jesus looked at the crowds following him, and he referred to them as field ripe for harvest. Yan, di ba? Yan, so sama sa mga areas natin, and lagi nga nating naririnig na wag nating titinan lagi yung panglabas na anyo ng isang tao. Yan, kasi nga pag nakita natin, tinignan natin yung panlabas na anyo ng isang tao, parang iisipin talaga natin na hindi niya kailangan ng Panginoong Diyos. Yan, sabi ko na lalo na kung may mataas na pinag-aralan yan, nakatira sa malaking bahay, yan, nagda-drive ng magandang sasakyan. Ano siguro yun? Hilux. Yan, iisipin mo talaga na parang hindi na okay na siya sa buhay niya. Parang okay na siya, di ba? Yan, pero sabi ng Bible dyan, he referred to them as field ripe for harvest. Yan, kasi marami naman talaga dyan marami talagang tao dyan na handa naman silang makinig, di ba? Yan, may mga experience nga tayo kapag nagsusoul winning tayo, and pag in-approach natin, pagkatapos nating masyaran, and sasabihin natin na, akala ko talaga parang hindi siya tatanggap, di ba? May mga experience tayo na ganun. And kasi nga tinitingnan kasi natin yung yung panlabas . Tuwang-tuwa tayo kapag siya ay tumanggap, nasyaran natin, siya ay tumanggap, at nagsabi pa na pupunta sa church, o di ba? Tapos masaya-masaya tayo. And sasabihin natin na parang hindi siya tatanggap, parang tatanggi siya nung i-approach ko. Pero ang lakas-lakas niyang manalangin, o di ba? And then, ang pinakamasaya doon, sasabihin pa niya na, may kasama pa ako sa loob. Pwedeng tawagin natin, sharean niyo rin sa kanila. Di ba? Yan, kasi marami naman talaga dyan. Na, ang sabi ng Bible, ready for harvest. Yan, ready for harvest. Pero kinakailangan lang ng isang tao na mag-share sa kanila ng gospel. Yan, at sino po yan? Walang iba kundi tayo. Kaya naman yung position natin. And sabi ng Bible, and we are ambassadors of Christ doon sa Corinthians. Di ba? Yan tayo yung inaantay, and para makarinig din sila ng gospel. And kaya nga, lagi nating naririnig kay Pastor na huwag nating baliwalain kahit bata lang yan. Di ba? Kahit bata lang yan, hindi natin alam na yun ang gagamitin ng Panginoon, and para ma-win yung kanyang buong family. Yan, di ba? Nakakatuwa nga kasi parang marami nga akong naririnig na kwento na nag-umpisa sa bata, yung unang na-sharean sa loob ng sa isang tahanan ay yung bata. Tapos naabot na lang yung mga magulang dahil sa batang na-sharean. And di ba? Kaya nga lang yung sinasabi ng Pastor na kahit saan, halimbawa may pinuntahan, nag-share ka sa somewhere, sa park man yan, yan, kung saan man yan, sa kainan man yan, may pinuntahan kang kainan, nakapag-share ka, and meron kang napunta ka ng park, may na-sharean ka, and napakaganda na makuha natin yung pangalan nila, makuha mo yung pangalan, saan nakatira, and knowing na lahat naman ng areas dito sa Baguio ata ay merong nag-i-area na galing po dito sa atin. And di ba? And makuha natin yung pangalan, ibigay natin doon sa mga nag-i-area doon, ma-follow up po nila. And para yung hindi natin alam na maaaring yun yung gagamitin ng Panginoon para ma-win yung buong family. And kaya yung sabi ng sa Book of Acts, di ba? And thou shalt be saved and thine house. And hindi lang ikaw,
Yan, hindi lang ikaw yung maliligtas, kundi sa pamamagitan ng isang taong ligtas, pwedeng maligtas yung buong family and buong household. And lalo-lalo na dito sa lalo-lalo na dito sa Baguio kasi may mga areas dito na sa isang bahay hindi lang isang family yung nakatira doon, 'di ba? And may mga buong angkan, buong angkan na yung nakatira doon. Kung yung dahil sa isang member ng family ay nasyaran, then siya yung gagamitin ng Panginoon para mapasyaran yung buong angkan na yun. Di ba? May mga, kasi sa Baguio, napapansin natin kapag nagpupunta tayo ng soul winning, meron, yung mga family, meron silang compound and alam mo yung buong kalahati ng area na yun magkakamag-anak silang lahat. Di ba? Kaya huwag nating anihin yung isang kaluluwa na huwag nating langlangin. So sabi ni Pastor, di ba? Yung isang kaluluwa lang. Pero hindi natin alam yun nga, pwedeng maging dahilan para maabot lahat yung buong family. And then sabi nga ng Bible dyan, marami talagang tao, yan, they are just waiting for someone na nag-aantay lang sila ng isa na mag-share sa kanila and willing naman sila na tumanggap sa Panginoon. Kaso nga lang, paano nila tatanggapin, di ba, ang Panginoon? And sabi sa book of Romans, yan, so nabanggit ni Pastor yung verse kahapon. And paano nila malalaman? Paano nila maririnig without a preacher? Di ba? And paano nila maririnig without a laborer? Kaya nga sabi dyan, but the laborers are few. Maraming ready dyan for harvest. Di ba? Pero kukunti yung mga manggagawa. Yan, kunti yung nagtatrabaho, kukunti lang yung soul winners. Yan, kaya kukunti yung soul winners, yan, sa iba na sila napupunta. Kasi wala nga yung mga soul winners, di ba? And kaya nga so ilang hindi ko alam kung ano yung latest na pero sa buong mundo ilang tao yung namamatay per day. And ganoon, pero ilan sa kanila yung nakarinig na ng salita ng Diyos, di ba? Yan dito sa lugar po natin. And dito sa lugar natin, ilang cities, ilang lugar dito sa atin na wala pang mga Baptist churches. And di ba pag nagbibiyahe nga kami, pag may mga pinupuntahan kaming mga missions, pag hindi kami nakakatulog, nagbibilang kami ng mga Baptist churches na and mga Baptist churches na nadadaanan namin. Halimbawa, naalala ko nung pupunta kami ng Cagayan, diba, napakahaba nung namin, yung travel namin. Then pag mga bawat bayan na nalalagpasan namin, and parang wala pa tayong nakitang Baptist church, di ba? Parang wala pang Baptist church dito. Parang 3 lang yung nadaanan natin from Baguio hanggang Cagayan. Parang 4 lang yung nadaanan natin. Di ba? Yan, so the laborers are few. Kukunti lang talaga yung tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Di ba? Yan kaya yung sabi diyan, kahit malaki yung harvest, marami, pero sayang kasi walang mga laborers. Walang mga soul winners. Di ba? Yan kaya nga nakakatuwa dito sa Baguio. Kaso nga lang dito sa Baguio, ang dami nating nagkakasalubungan sa mga area. Pag nagkakwentuhan kami, nagsusundo rin si doon nagsusundo rin sila pastor doon, nag-i-area din sila doon. Di ba? Nakakatuwa na marami tayo na nagtutulong-tulong na abutin yung mga kaluluwa. Naalala ko nung one time na nagkasalubong kami nung isang yung kakilala din natin, ka-fellowship natin na church dito sa Baguio. And tapos nagkasalubong kami, sabi namin, sige, dito rin pala kayo nag-i-area. O sige, sama-sama nating i-reach out yung mga taga dito. And kaso nga lang pagdating sa sunduan, nahahati yung nasusundo namin. Yan, gusto nila sa kabila mas malapit. Sige, dito. And diba? Pero ang point doon is at least marami tayo na nagre-reach out sa kanila. And pero ang nakakalungkot yung mga lugar na wala pa. Diba? Mga lugar na wala pang mga soul winners doon na talagang very committed sa pag-win ng kaluluwa. And kaya nga merong dyan and so merong panawagan dyan sa atin, dyan sa verse na yan. And so ba tayo? Magre-respond po ba tayo doon sa panawagan ng Panginoon sa atin? And diba? Yan, so will we join His reapers? Yan, magjo-join ba tayo? And iko-commit din ba natin yung sarili natin na maging laborers, maging soul winners, 'di ba? While it's still day, habang may habang may time pa. And 'di ba?
isa ba tayo sa magkukumit din na mag-win sa kanila? And sabi nung isang line doon sa kanta na yon, yan, will you labor and sacrifice that others might be saved? 'Di ba? Patanong pa yung kanta na yun eh, 'di ba? And handa ba tayo na mag-sacrifice para yan, para sa kaligtasan ng iba? 'Di ba? Pero lagi yung sinasabi ni Pastor sa atin, yan, maaring sacrifice yan sa atin, pero sabi ni Pastor, it is a privilege. And lagi nating tatandaan yan. Privilege yan sa atin na gamitin tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. And 'di ba? Yan, so hahayaan ba natin na yung sasabi ng Bible diyan na plenteous na harvest ay mawawala lang ba? And or ibo-volunteer natin yung sarili natin na magiging laborers din tayo para ma-harvest yung mga nasa field po natin. 'Di ba? Yan, kaya nakakalungkot yung sinasabi diyan na talagang marami naman talaga na pwede nang ma-harvest pero hindi sila na-harvest. Bakit? Dahil walang mga laborers, walang mga soul winners. Yan, so wag nating hayaan, lagi na naririnig na wag nating hayaan na hanggang sa atin makakat yung story. And 'di ba? Merong isang manggagawa, merong laborer na umabot sa iyo. Yan, wag nating hayaan na makat sa atin 'yon. Dapat tuloy-tuloy din na may umabot sa atin, dapat magpagamit din tayo sa Panginoon and para maabot din yung iba. Yan, 'di ba? And kaya i-volunteer natin yung sarili po natin as laborers for Christ. And at lang sa isang verse diyan sa Corinthians, and ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, and sabi diyan, our labor is not in vain. And marami tayong mga na-sacrifice dyan, yung finances natin. And di naman kasi maiwasan yan, di ba? Lalo na pag may mga kasama kang mga bata. And pagkatapos ng service, naiinom ako. Di ba? Yan, naiinom ako, nauuho ako, nagugutom ako. O, di ba? And hindi mo maiwasan na gumastos para sa kanila. Pero tatandaan natin, privilege yan. And willing ka ba na mag-sacrifice and para sa iba? Di ba? And kaya sabi ng Bible, may panawagan dyan. And nagtatawag ang Panginoon ng laborers po dyan. And i-volunteer po natin yung sarili po natin. At huwag sana tayong masumpungan ng Panginoon na marami tayong excuses. And, di ba? And tayo lang naman at ang Panginoon nakakaalam nun kung talagang may time ka naman, dapat talaga na mag-soul winning, pero nagbibigay ka lang ng excuse. And kasi marami akong ganyan, may ganito, may ganyan. And pero napakaganda. Wala nang ibang pinakamagandang buhay. Lagi nating narinig yan sa pastor natin, kundi yung buhay na ginagamit ka ng Panginoon. Lalong-lalo na sa soul winning. Alam mo yung ginamit ka ng Panginoon para ma-win yung isang tao and then magamit din siya ng Panginoon. And so yan, the harvest is plenteous but the laborers are few. Yan. So hayaan natin ng Panginoon na gamitin po tayo bilang isang soul winners. And Sir Christian. Thank you, Ma'am Jinida. Yan. So, napakaganda nun na kung saan andun yung eagerness, no? Na mag-soul winning pa kahit. Kasi yung kailangan tayo sa field, no? Kailangan tayo sa field. And yan nga. Yung kanta na yun? Shall we lose the harvest? Kakantayin ni Ma'am Jinida sa next... practice mo lang. sa next Yeah. So, pero napakaganda yun, no? Shall we lose the harvest, the field? And so, talagang kailangan talaga sa field, ang daming tao dito sa Baguio, di ba? Tapos, konti na lang yung soul winner, parang nasa 0.1 lang tayo, 0.1, ganun. Yan. So, wala pang 1% siguro sa dami ng tao, no? So, yun. Kaya nga, sabi nga ni Pastor, magturo tayo ng yun nga, na katulad din natin na soul winner. Yan. So, Ma'am Bergie. Ayan, thank you Sir Dol and Ma'am Jinida. And it's totoo nga yun. We need vision and syempre yung konti lang talaga ang laborers. And kung makikita natin, syempre, obviously, di ba, dito sa church, yun, kaya lagi tayong pinapaalahanan ni Pastor. And dito tayo sa Isaiah chapter 53 verse 5. Highlight ko lang yung ginawa ni Hesus Kristo sa atin. Ayan. Sa verse 3, sa Isaiah chapter 53 verse 5,
Yan, sa verse 5, sabi niya, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." Ayun. Kung babalikan natin yung ulit, 'di ba? Sa atin yung babalikan natin yung ginawa ni Jesucristo sa atin. At sa akin laging ganun, kung minsan sabi ko kapag yung self-evaluation, bumabalik ako sa time nung tinanggap ko si Jesucristo. Ayun. And syempre sa akin hindi ko alam sa iba, pero hindi rin parang unforgettable kasi yung yung moment ko nung tinanggap ko si Jesucristo. Ayan, those were the days na hindi rin syempre spiritually dead, and all aspects, yan, all corners ng buhay mo, you were totally down. And yung sa akin, high school pa lang ako noon. Ayun, and hindi madali. Syempre yung anong tawag doon? Upbringing. Ayun, yung paglaki. Syempre, andun lahat yung experience mo na hindi dapat na experience ng mga high schoolers. Ganun. Pero dahil doon syempre nilagay ka ng Panginoon sa sitwasyon, and then dahil doon syempre naging parang madali ko lang ma-absorb noon yung gospel. Yan. Actually from nasimulan ako ng gospel grade 3. Yan. Grade 3 sa campus din. Yan. Naalala ko yung nag-reach out na nagtuturo doon sa klase namin noon sa Luwakan ng so 9 years old ako noon nung nasimulan ako ng gospel. Sa classroom lang, 'di ba? May pumupuntang teacher, yan, magtuturo, and then yun. So from there, na ulit-ulit yung salvation, and then hanggang sa high school. Yun, doon talaga. Kaya mahalaga yung doon ako na-enlighten yan pagdating doon sa yung gospel. Yun yung death, burial, and resurrection. At dito nga yung sa verse 5 na sabi niya dito, ayan, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." Siguro kung sa iba, yan, 'di ba, na nasa comfort zone. Yan, pag nasa comfort zone tayo, hindi talaga natin masyadong hindi tayo nakaka-empathize, 'di ba, doon sa ginawa ni Jesucristo, na parang madali na lang sa atin yung kumbaga yung maglaro sa mundo, 'di ba? At yung inaakala natin na tinanggap natin si Jesucristo, ayun, lalo na sa mga kabataan or even sa mga hindi pa nagso-soul winning, kasi hindi mo nga talaga maintindihan kung bakit walang motivation, 'di ba? So ilang taon na, and yet wala pa ding burden for souls, 'di ba? Sa akin kasi high school pa lang, after my after ko na tinanggap si Jesucristo, ako dumiretso talaga ako sa Baptist, at as in mag-isa ko lahat 'yun, without anyone sa family, kasi syempre unsafe pa ang family mo. At high school ako lang yung naghanap ng Baptist noon, and then pumunta ako doon. So doon ako nag-start, and then soul winning din agad. Yan, katulad din ni pastor na wala nang nagsundo-sundo sa kanya. Ganun din. So kasi syempre pag na-enlighten ka, alam mo naiintindihan mo yung salvation mo, at talagang alam mo yung ginawa ni Jesucristo, 'di ba, para sa na yun na lang talaga yung kapitan mo, yun na lang yung pinaka-hope mo para ma-heal ka, 'di ba? So yun, ganun yung enlightenment ko ng ganung age, 'di ba, nung high school ako. So yun, yung the healing that God grants us, 'di ba, grants us through Jesus is one that involves a cleansing from our sin and living unto righteousness. Ayun, kaya mas maganda na ini-internalize natin yung salvation natin, 'di ba? At binabalik-balikan natin kasi siguro it's enough sa akin, naging enough yun to motivate me para mag-reach out ng souls. Although nung high school ako, yung first kasi na
tinutulak nila ako noon na nag-house to house. Kasi buti na lang, sabi ko, soul winner yung napuntahan ko. Tapos, mag-house to house kami sa mga pagan dito sa may Dagshan noon. And syempre, mga matatanda na may tattoo, yung mga ganon, yung mga mahirap kasi pag yung mga nadadaanan. Mahirap mag-share noon na witness ko pa noon. Tapos, doon sa may garden, may isang matanda. So, yun yung pinaka-first soul na sharean ko ng John 3:16. Hindi pa ako masyadong marunong, pero yun talaga yung nagamit ko na verse. Tapos, nakinig, ganun. So, hindi ko na matandaan kung ano pa yung sumunod. Pero the rest, yun yung pinaka hindi ko talaga na nakakalimutan. Nagsimula din ako sa soul winning. Ayan, kakailang lang din, ilang buwan lang ako. Tapos, nag-house to house agad yung church. Sinama ako. Diba? Yung mga ganun na privilege na siguro yung mga kabataan ngayon hindi nila kasi na-experience yun kasi nga busy sa gadgets yun, busy sa ang dami ng mga kaagaw yun, kaya hindi na nila maiintindihan, hindi na nila mabibigyan ng importance, diba, yung salvation. And kung sa dun din sa nung maalala ko kasi si Sir Maki yung sa doctrinal review doon namin lahat na tackle yung di ba, yung soteriology. Ayun, na naiisa-isa yung yung mga yung death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, lahat-lahat na yung kung ano kasi yung naririnig natin sa preaching at yung sinishare natin normally, iba doon sa doctrinal review, doon kay Sir Maki, iba yung pagdi-discuss doon. Iba yung halimbawa yung Holy Spirit, yung mga ganun, yung role ng Holy Spirit sa atin, iba pag sa Bible School kasi. Kaya malalim yung syempre yung tinatackle nyo. And then, at the same time, syempre, na dinidiscuss nyo yan, and then na mas lumalawak yung understanding, yung pangunawa mo na hindi lang pala yun, di ba? Yung kung ano sa totoo lang, kung ano yung kung ano yung naririnig natin or na ibabahagi natin, the way tayo mag-share is alam mo yon, yung hindi katulad doon sa Bible School kasi. Kaya syempre nakakatulong din yun. And doon nga dito sa sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3. Ayan. So mula doon sa natin sa ginawa ni Jesucristo. Tapos dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3. Sabi niya dito. Ayan. In whom the God of this world hath blinded, syempre si Satan, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ayun. So, dito, sa verse 5, for we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Yan. And for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yan. Sa atin, dapat tayo, di ba? Tayo na yung light. Ayun. Kasi nga, tayo na yung duty kasi di ba, it's our duty to win souls. Hindi na natin yan may aalis. Ayan, kumbaga, dahil alam natin na yung gospel, hindi yan kailanman may intindihan, di ba, ng mga unsaved. Hindi nila malalaman kung walang magbabahagi, walang magre-reach out. Ayun. At, dito din sa syempre sa John 3:16 palagi ko din nababanggit yun pag nag-share ako ng gospel. Hindi ko alam kung bakit sa akin din talagang mahalaga yung verse sa akin yun pag may hindi ko inaalis yun pag nag-share ako. Yung John 3:16, yung andun na kasi yung pagmamahal, di ba? For God so loved the world. Tapos sinishare ko yung di ba, yung unconditional love na yan na si Jesucristo mismo yung nag-abot sa atin. And tayo is nag-enjoy lang. Disobedient lang. Tapos wala lang. Pinuprovide na niya lahat.
para lang, 'di ba, makita, ma-appreciate sana natin yung provision ng Panginoon, 'di ba, yung gift niya. And andun din yung 'di ba, yung believe it in Him. So lagi ko din inaano yun yung ini-emphasize yun sa mga sinisharean ko kasi nga minsan yung believe it in Him nga, yung word na yung phrase na kasi na yun, akala nila naniwala ka lang, 'di ba, is okay na. Yun nga kasi yung karamihan, at lalong-lalo na nakabase lang sa good works, 'di ba, yung mga iba, yung kabaitan or anything na akala nila is secured na sila spiritually. So ganun ako nag-share din, lalo na sa mga syempre pag pagan and yung mga iba, kasi hindi nila maintindihan yun hangga't hindi mo i-explain. And then yun. So sa akin kasi mas maganda magkwento. Kasi iba talaga yung impact kapag sabi ko nga, babalikan natin yung salvation. And nung kailan yun, kahapon or the other day, Tuesday, yan, pumunta ako kasi ng Itogon. Nag-steam bath lang ako doon, mag-isa, kasi wala yung pamangkin ko. Tapos isa kasi sa Awis ko ma. exercise. Ayun. Maganda yung steam bath doon. Ayun. Kasi natural. Tapos, dun sa steam bath. Nagiging ganun kasi ako, pumunta nga ako ng Ifugao mag-isa Tapos ayun. So, habang nag-steam bath ako, may mother doon. Sisharean ko ng gospel. So habang nag-steam bath kami, nag-share ako ng gospel. Hindi ko alam, taga San Vicente. Taga San Vicente pala. Tapos yung anak niya, ayun, andun din, kasama niya yung family niya. So, nagkaroon tuloy ng prospect sila, sila Meshach. Diba? Mayroon tuloy silang susunduin sa Sunday. Kaya minsan nakakatuwa ang Panginoon kasi susundan ka talaga ng souls na diba? Na babahagian. Tapos yun na yung prospect namin. Tapos nakita ko sila Sir Tayaban doon na nagbaptize. Doon pa lang baptistry nila sa swimming pool. O diba yung mga ganong encounter. O tapos nagkwentuhan about sa mission nila doon. Ayun, so masaya kapag hindi yun accidental. Paano mo masasabing accidental yun, di ba? Kaya makikita mo doon yung kilos ng Panginoon kahit saan ka magpunta. Kaya susundan ka ng yung accountability mo, yung Kaya pag hindi ka talaga, alam mo yun, matik na nagbabahagi ng gospel, yan, paano na lang, di ba? So sayang yung mother, sayang yung anak niya. Willing pala talaga, and gusto niyang mamulat daw yung anak niya sa kasi 12 years old pa lang yun. Gusto niyang mamulat daw sa simbahan yung anak niya. O di ba kaysa pagdating na ng high school, magiging rebellious na sila. Di ba mahirap nang kontrolin. Kaya may fear din siya. Ayun. So nakakatuwa talaga yung yung pagsusoul winning na ganung Ang daming mga experiences na yan pagdating sa soul winning. So, yun, lang naman, di ba? Kung sa atin na wala tayong motivation, grabe naman kung hindi natin babalikan talaga, hindi natin talaga naintindihan yung salvation kasi, yun, wala pa kasi tayo doon sa akin kasi, palaging yun yung foundation ko in all aspects na, all aspects of my life, laging yung salvation ko yung foundation, yung pinaka, halimbawa, kapag di ba, yung naglalaylo ka or pag tinatamad ka, kahit balikan mo lang yung salvation mo, di ba? Yung kung gaano ka kasaya, di ba, na meron kang eternal life. Tapos yung sitwasyon, yung kalagayan mo ngayon na protected ka ng Panginoon, tapos compare mo kung paano kaya kung wala ka dito, di ba? Paano kaya kung wala ako dito? Ano mangyayari sa akin? Siguro di ba? Walang direksyon yung buhay. So, ganun. Kaya, same, di ba, sa mga lost souls. Ayan, hindi talaga, yun nga, yung sabi ni Pastor na, ayan, dapat maging grateful expression natin yun ng gratitude natin sa Panginoon. Then yung we give back in return yung pagsusoul winning. So, yun lang naman, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Virgie. Ayan. So, napaganda na kung saan marami tayo talagang maikukwento about sa soul winning, no?
Because we are the soul winner, di ba? Na kung saan, sabi nga ni Ma'am Janita, na hindi ka talaga maubusan ng kwento. Yan. Meron pa nga time na habulin talaga kayo ng aso eh. No? Naranasan mo, Ma'am Janita? Hindi pa naman. Friend kami ng dog. Baka siya yung kagatin mo eh. Alright. Pag kinagat ka, kagatin mo rin. Alright. So, yan. Napakagandang talakayan. At, yan. So, wala na ako makita. Si Mark babasa. Yan. So, sabi nga dito, sa ni Pastor, yan, the most important ay totoong buhay natin ang soul winning. Yes, tama po. Yung genuine, no, na kung saan, sabi nga, pwede, kahit hindi nagka-soul winning, pero pwede pa rin magkwento about sa soul winning, di ba? Pwede rin mag-topic na soul winning. Pero, yun nga, sabi nga ni Pastor, isang totoong, ang napaka-importante is yung talagang buhay na natin yung soul winning. No, yan. So, maraming salamat po, Pastor. So, Ma'am Krisha, ayan. So, anong may share mo in a few words? Ayan, magandang umaga ulit sa ating lahat. At totoo po yun na yung soul winning ay tuloy-tuloy lang tayong gawin yan sapagkat hayaan natin Diyos ang mag-move sa mga kaluluwang mga nababahagian natin. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Alam naman ng Diyos ang lahat ng nangyayari. And ang Holy Spirit ang mag-moves sa mga nababahagian natin at totoo pong nangyari yan sapagkat nagkaroon din naman nung yung naikikwento ko nga, hindi ko lang kung kanino ko naikwento kahapon. Pero yung na-soul winning na deal ng baptism noon dyan sa Magsaysay. Noong 2000, pa po yun eh, medyo matagal na nag-area pa ako dyan. Hanggang 2012 po ata yun. Yun, yung nabahagian ng 2012 na yun. Tapos, nasusundo, nahatid, ganon. Na-soul winning sila. Tapos, nung after a year, dumating siya ng, nawala kasi yun eh. Dumating po siya ng after a years, mga 2022, dumating siya ulit dito sa church na mag-isa niya na walang nagsundo. And yun, nakakatuwa sapagkat naalala niya dito sa church hanggang sa hindi ko naabot yung area na pupuntahan niya. Kaya in-endorse ko po siya sa iba. Kaya hanggang ngayon po na 2025 ay nag-church silang family at yun ay sa biyaya ng Diyos. Kaya hayaan lamang natin na Holy Spirit yung mag-move kasi Panginoon naman yung kakausap sa kanila. Kaya hanggang ngayon sa biyaya ng Diyos ay nag-a-attend sila dito sa church at nakakatuwa sapagkat nag-i-involve yung anak nila. At ganun din ngayon, siguro sabi ko nga po nung nagkikwentuhan kami ng mga kaibigan ko na ako yung pinakamasaya nung araw na yun nung last week kasi nung Thursday, nag-Bible study. Tapos, meron yung isa sa nagbalikatan dito na nasundo doon sa slaughter na na-soul winning din natin. Tapos, sabi niya, gusto ko rin yung ginagawa mo, ma'am. Sabi niya, hindi ko po kasi siya hindi ko siya pinupush kung ano yung gawin niya. Tapos yun, ang ginawa niya, ipinashare niya ulit sa akin yung salvation. Tapos, i-share ko ulit sa kanya, yun yung naging Bible study namin. Tapos binigyan ko po siya ng tracts. Ang ginawa niya po, minemorize niya ng buong gabi na yun. At kinabukasan, nakakatuwa kasi nagpaalam siya sa teacher niya na sabi niya, ma'am, pwede ba na gamitin ko itong classroom? Sabi niya, mag-share ako sa mga classmates ko. Sabi niya pong ganon. Tapos, pwede rin po ba na magtatawag din ako ng mga iba? Sabi niya. First time niya mag-soul winning pero ganon na yung puso niya na maibahagi yung salita ng Diyos. Tapos yun, ang nakakatawa doon, nag-soul winning siya hindi lang sa classroom, hindi lang sa mga classmates niya, kundi yung buong, ay hindi naman buong pero nagtawag pa sila ng papasok doon. Tapos sabi niya, nakinig sila ma'am, sabi niya ganun. Tapos yun ba, yung, hindi man ako yung nag-soul winning, pero yung fire niya ba, yung
yung puso niya na maibahagi yung salita ng Diyos. Kaya yun, nakakatuwa kasi kinuwento niya yun na andun yung boldness niya sa pag-share. At nagkakaroon na rin siya ng goal na gusto niya na hanggang sa grade 12 makapag-share siya doon sa class sa school na yun. At sinabi niya rin na, di ba ma'am, nagtuturo kayo sa mga school, pwede bang bigyan niyo rin yung principal namin ng letter para magtuturo din kayo sa school. Kaya yun yung bunga ba na yung mapapamahal sila sa Panginoon, na hindi mo pinipilit, na hindi mo inaano, kundi ipinapakilala mo lamang kung sino yung Diyos. Kaya yun yung nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagkaroon siya ng pusong ganun. Kaya nga sabi ko ako lahat na yung pinakamasayang tao nung ibinalita niya kasi ang nakakatuwa. Kasi basta hindi ko alam pero tuwang-tuwa ako. Pero maaring yun ay normal sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun ay sa biyaya ng Diyos kasi makikita mo yung blessing ng Diyos. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung ganun na yung soul winning yung nasa utak ng bata. Kaya nagpapasalamat ako kasi yun yung push sa atin ng pastor natin na maraming beses na hindi natin nauunawaan. Pero yun pala yung bunga nun. Ano ba yan? Ba't ako umiiyak? Soul winning naman. Kaya yun, siguro masyado lang ako na-overwhelm. Kasi naka-overwhelm talaga. Kaya yun yung isa ng papasalamat ako sa Panginoon kasi naging part ako sa buhay ng bata. At syempre, lalong-lalo na ang church. Kasi kung wala naman ang church kung wala ang church, hindi ko rin naman masusundo yun ng sarili ko lang. Kasi wala akong pera na panundo. Kaya nagpapasalamat din ako sa church kasi kayo rin ay naging kabahagi sa buhay ng batang yun. Kaya yun yung nakakatuwa po. Kaya thank you dahil meron tayong ulit na topic ng about sa soul winning kasi nagkakaroon ulit tayo ng na bibigyan ulit ng apoy yung bagang puso natin. Kaya yun yung nagpapasalamat ako sa topic na ito. Yun lamang po, to God be the glory. Ayan. Totoo po yun, yung sinabi po ni Sir Don kanina na sabi niya po na sa soul winning ay kailangan po natin ng vision. At dun po ay natututo tayo na magkaroon po ng boldness. Sa soul winning po, it help us to overcome our fear. Kaya kapag tayo po ay nagso-soul winning, ay napapalitan po yung takot natin ng katapangan. Kagaya na lang po kahapon, share ko lang din. Area po kami kahapon and meron po akong kinatok na bahay at ang sumagot sa akin ay sabi niya, "Yes, what can I do for you?" Parang natakot natakot na ako mag-share ba. Na sabi ko, English is speaking man to. So, pero alam niyo po, habang pumayag po siya na magpa-share, alam niyo po habang nagpapa-share po siya, parang na-overwhelmed din ako na, grabe, sobrang bait niya, tapos, oo, kaya sabi ko, dapat wag kang matakot. Tapos yung isa din po na kinatok ko na matanda. Sabi ko, pwede po ba ako mag-share ng Word of God? Nung pagkabanggit ko lang ng Word of God, umiyak na siya hanggang mag-pray po kami hanggang matapos. Kaya yun po, sabi po ni Pastor, lagi niya pong pinapaalala sa atin na dapat maging buhay natin yung soul winning kasi hindi po natin alam yung mga pinagdadaanan ng mga tao. At mahalaga po ay bago ma-share po natin yung Word of God po sa kanila. Yun lamang po. Thank you, Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. Yan. So, Ma'am si Ma'am Sabel. Yan. Baka may share ka, Ma'am Sabel. Maraming salamat po. Sa pagso-soul winning dito na-develop yung confidence natin, courage natin para
ma-share para makawin ng soul. So, kaya maging instrumento tayo para sa iba, para ma-share yung gospel. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. And bow. Thank you, Ma'am Sabel. Yan. So, yan. Yan. Sabi ni Brother Nilo, naiyak din si Brother Nilo kay Ma'am Krisha. Yay! Yan. Yan. So, yan. Talaga, nakakayak talaga. Alright. So, yan. At maraming salamat sa mga sharing nyo, and I hope meron tayong mamaya i-reserve natin si Mark sa next Thursday. Yan. So, I hope meron po tayong natutunan and nagsilbing encouragement sa bawat narinig natin dito sa studio and just sa Google Meet. And I hope mga working singles magsilbing encouragement kasi yan nga sa testimony din ng mga kapwa ding working singles. So, I hope na magkaroon din tayo ng involvement sa soul winning, no? And yan, praying, no, na kung saan dadami ang mga working singles na soul winner, no? Mga soul winner. Alright, so yan, huwag natin kalimutan for today is our soul winning and saturation and Bible study. And pag-pray din natin yung yan, sa Sunday na yung invite natin is sila pupunta. At yun, yun din sa mga araw-araw na devotion natin, no? So, laging tune in tayo. So, ganoon din sa sa Sunday, yung divided session natin, huwag kayong magpalit Yan, so para makapagkuhan tayo. Yan, marami. Sinasabi ko lang. Yan, para makapag-usap tayo. Then, yun, sa mga working, no? At na-announce ni Pastor yung retreat ba? Yan, so I hope everyone na alam ko pupunta man lahat yan. Yan, tsaka alam ko rin maaga. Yan. Yan, so yan. At always tune in sa mga programa, lalo na sa pag-soul winning, sa pag-disciple, and pagdadala ng bisita. At anything else? Wala na. Alright, so sige. Tayo ay magwakas sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa natapos ng devotion. Bless us, O Lord, yung aming napag-aralan na magbunga, Panginoon, at ma-apply po namin sa aming buhay, Panginoon. At ando po, Panginoon, na magiging blessing kami, Panginoon. At ando din po, Panginoon, yung boldness namin, Panginoon, sa pag-sulwin, Panginoon, na kung saan kayo po yung may taas, Panginoon, and marami kaming kaluluwang ma-reach out, Panginoon. At ganoon din, dinadala ko sa bawat working singles din po, Panginoon, na magkaroon din sila ng commitment and involvement, Panginoon, sa pag-soul-winning. At i-bless niyo po yung bawat isa sa amin, ganoon sa mga papasok sa trabaho, ingatan gawin niyo po, Panginoon, ganoon din, Panginoon, sa mga pupunta sa areas, Bible study, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga nagawin. Sana ng panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you, and God bless us all. Thank you, Ma'am Sabel. Thank you. Thank you.